Ilang beses ako na magkaawa na pauwi nila ako pero kahit ano pang gawin, hindi nagpapatinag ang matandang yon. Hindi siya tumitigil hanggat di ako pumapayag na pakasalan ng anak niya. Hindi ko nga kilala o alam ang pagkatao ng anak niya eh. Kaya bakit ko siya papakasalan? Hindi ko alam kung bakit sa dami ng tao ay ako pa. Ano namang maibibigay ko sa anak niya? Isa lamang akong hamak duka. Halos sasabog ng dulo ng ulo ko sa dami kong iniisip. Isa pa si Papa na hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng ganon kalaking utang sa pamilyang to at idinawit niya pa ako sa problema niya. Habang nakaupo ako at nakatingala lang sa bintana ay bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok na may dalang tray ng pagkain. "Ma'am, kumain na po kayo," sabi niya sabay lapag sa pagkain sa may lamesa malapit sa pintuan. "Ayokong kumain," sabi ko. "Pero ma'am, kailangan niyo po ng lakas," sabi niya pero hindi ko siya pinansin. Kinuha niya ang pagkain binigay niya sa akin kaninang umaga at inilapag ang pangtanghalian ko. Kahit di ko ginagalaw ang pagkain na dinadala niya, patuloy pa rin siya sa paghatid ng kung ano-anong pagkain. Hindi ba siya nagsasawa? Hindi ko rin naman kinakain ng lahat ng mga dinadala niya. Nang isarado niyang pinto'y naupo na lamang ako sa kama. Yakap ang aking tuhod at eto na naman ako. Umiiyak mag-isa, walang masasandalan. Namimiss ko ng nanay ko. Kung buhay pa kaya siya mananatiling lahat ng masasayang alaala namin? Kabilang na ang pagmamahal ng amain ko. Tahan na, Hailey. Di ka ba nagsasawang umiyak? Bulong sa akin ang isipan ko. Hindi ko alam pero wala eh. Malakas ang tama sa akin. Kulang lang magpakain na ako sa nararamdaman ko. Kaya naman magpapatuloy na lang ako sa pag-iyak. Super naging emotional ako pero nung tumayo ako para maghilamos dahil ramdam kong puro na ng luha ang mukha ko. Bigla ako nakaramdam ng pagkahilo at panghihina. Humawak ako sa pintuan ng banyo at sinubukan kong humakbang palapit sa kama pero bago ko pa man maigalaw ang mga bindi ko, naramdaman kong unti-unti na nalabo ang paningin ko. Namagasing ako isang galit na matanda ang una kong nakita sa may tabi ko. Madalas ata na siyang nakikita ko sa bawat bukas ng mga mata ko. Gayunpaman di ko alam kung bakit ganoon na lang katalas ang tingin niya sa akin. Parang patalim ang mga titig niya. "Gusto mo bang mamatay? Hindi ka kumakain kaya ka nanghihina," malakas na sabi niya. Hindi ko siya pinansin na siyang mas lalong kinagalit niya. Di ko naman sa tatay para sundin ko. "Miss Hailey Gaisano, don't make me force you to feed you," mabigat niyang sabi. Di na ako makapagpigil pa. Ayoko maging bastos pero hindi ko na kaya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa manatili dito. Kaya kahit pilitin mo akong kumain hindi ko gagawin. Mas mahihirapan lang kayo sa akin kaya mas mabuti. Pauwi ninyo na lang ako. Sagaw ko nang bigla na lang tumayo at bigla namang bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko bubugbugin niya na ako sa sobrang inis niya pero bumunto hininga lamang siya at napatingin sa akin na matagal. "Sige, ihahatid kita pa uwi," mahinahon niyang sabi. Nanlaki naman na mata ko sa narinig ko. Di ako makapaniwala sa sinabi niya. Ganoon na lang yon? Di man ako sigurado kung nagsasabi siya ng totoo pero kung totoo man yon hindi na ako makapaghintay na umalis sa lugar na ito. Umiti ako sa kanya at sinabing, "Salamat po. Paako po babayaran kong utang ng tatay ko." Hindi niya na ako inimikan at tinalikuran na lamang. Pero bago pa man siya tuloy ang lumabas ng pinto, tumingin siya sa akin muli. "Magbihis na kita. Iuwi kita pagkatapos sa isang oras." Mahinang sabi niya na tila ba ang lungkot niya. Gusto ko pa sana magsalita pero mukhang wala siyang mood na pakinggan ako. Kaya nanahimik na lamang ako. Ang mahalaga ay makauwi na ako. Tumungo naman ako at umalis na siya kasama ang dalawa niyang bodyguards. Gusto ko mang isipin kung bakit bigla na lang siyang pumayag na pauwi na ako. Ay binaling ko munang isipan ko sa ibang bagay. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Antayin gusto kong mangyari ang makauwi at kausapin ang aking amain kung bakit niya ito nagawa sa akin. Natapos ang isang oras, pumasok na muli si Mr. Charlie. Nakasuot siya ng itim na suit at nakasuot siya ng sombrero na pangyayamanin. "Aalis na tayo," malamig na sabi niya at sabay labas ng pinto at tinayaan niya lang iyong bukas para makasunod ako sa kanya. Paglabas ko hindi ako makapaniwala na nasa isa akong bahay na malamansyon ang laki. Ngayon ko lang nakita ang kabuuan ng bahay na to at di ko matatanggi na namamangha ako sa mga nakikita ko. Mga mamahaling palamuti ang nasa paligid at isang larawan ni Mr. Charlie na may katabing babae. Nasa palagay ko'y asawa niya. Namalayo kami mula kwarto ay napakaraming mates ang nakatingin sa akin. Di ako makapaniwalang halos abuti na rin ng mga 20 ang mga yayang nakikita ko. Pero napayuko ako na mapansin kong nagbubulungan ng mga ito at tila ako yata ang pinag-uusapan nila.
Hindi ko alam pero hindi ako komportable. Nang makalabas kami ng bahay, isang magarang sasakyan ang siyang nakahanda na sa labas. Hindi ko alam kung saan lugar ba to pero di na yun mahalaga. Di naman na ako babalik pa dito eh. Binuksan ng isa sa mga bodyguards niya ang pintuan ng sasakyan at tumingin to sa akin. Pumasok na po kayo, madam. Ngiti niya at agad akong pumasok ng sasakyan dahil hindi na ako makapaghintay sa iwanan ng lugar na ito. Harold, Papa, pauwi na ako. Yun lamang ang tayong nasambit ng isip ko. Hailey's perspective. Habang nag-iikot kami sa lugar papunta sa bahay namin, ramdam ko ang nakaka-awkward na takitahimikan sa pagitan namin ni Mr. Charlie. Di siya nagsasalita. Seryoso lamang siya sa buong biyahe namin. Ako naman walang tigil sa pagtingin sa tinted na bintana ng sasakyang ito at minimemorize ang bawat lugar na nadaraanan namin. Sinisigurado kong alam ko kung saan ako nanggaling para masabi ko kay Harold ang lahat. Habang pinagmamasan kong daan, napansin ko, palapit na kami ng palapit sa bahay. At hindi ako makapaniwala na medyo may kalapitan lang pala ang lugar ko saan ako kinulong dito sa bahay namin. Maya-maya pa'y huminto ang sasakyan at napagtanto ko na lang nasa tapat na pala kami ng bahay. Nang titigan ko ito, ang kaninang excited kong naramdaman ay ngayon napalitan ng matinding kaba. Mabibingay na ata ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Napakabigat ng bawat paghinga ko. Bababa ka ba o hindi? Bigla na lang akong nawala ng kaba nang biglang nagsalita si Mr. Charlie. Napatingin ako sa kanya at tulad kanina. Napakaseryoso pa rin ang mukha niya. Agad ko namang binuksan ang pinto bago pa man bawiin ni Mr. Charlie ang desisyon niyang pauwiin ako. Na makalabas na ako ng sasakyan, gusto kong tumakbo palayo pero may kung anong pumigil sa akin. At napalingon ako kay Mr. Charlie na nakatingin pa rin sa akin. May problema ba? Tanong niya. Bubuntong hininga ako at saka yumuko sa kanya, sabay sabing, "Maraming salamat po, sir." Hindi ko alam pero tila biglang nagbago ang mood niya at parang nagulat pa siya na nagpasalamat ako. Pero dapat lang naman, hindi ba? Dahil niyaan niya ako makabalik? Well, hindi siya umimik kaya naman umalis na lamang ako ng tuluyan. Pabagal ang hakbang ko habang papalapit ako sa pintuan ng aming bahay. Hindi ko alam kung nandun pa si Papa pero bakit ba kinakabahan ako? Uminga muna ako na napakalalim bago ko sinubukan buksan ang pinto. Pero napagtanto ko na medyo bukas ang pinto kaya sigurado ako nasa loob si Papa. Naglakas loob na akong pumasok para kausapin siya. Pero pagkapasok ko ay bigla na lamang nalamig ang buong katawan ko. Bigla ako nang hina. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko si Papa. Nakahandusay sa sahig at may mga dugo sa ibabang bahagi. Dali-dali ko siyang nalapitan at halos sumagulhol ako sa takot. "Papa, ano nangyari?" Sigaw ko habang sinusubukan ko siyang gisingin. Nanginig pa ang kamay at paa ko habang inaangat ko ang ulo niya at pinatong ko to sa kandungan ko. "Papa, gumising ka!" Iyak ko at sisigaw na sana ako para humingi ng tulong pero hindi ko nagawa nang mapansin kong iminulot ni Papa ang mga mata niya. "Hailey?" "Opo, Papa, ako po ito." Sabi ko at bigla siyang tumayo kahit hirap na hirap siya. "Ano pong nangyari? Pumunta po tayo ng ospital. Baka po napana na kayo." Hindi ako pinansin ni Papa pero nagulat ako nang bigla niya akong sinakal. "Ano nangyari?" Naiinis niyang pagtawa. Hindi ko alam pero natatakot ako sa mahalimaw na titig niya sa akin. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit habang ako naman sinusubukang alisin ang kamay niya. Ito niyata ang pinakamalalang ginawa niya sa akin. "Tinatanong mo ako kung ano nangyari? Kasalanan mong lahat." Sigaw niya. Hindi ko siya maintindihan. Ano ba ang ginawa ko? Kung nanatili ka lang sana sa mga Wade at di ka nagpumilit pang bumalik pa dito, edi sana hindi ako nagkakaganito. "Napakawala mo talagang kwentang, anak." Sigaw niya sabay bitaw sa leeg ko. Agad akong nahulog sa lupa at nangangapa ng hangin. Panay ang ubo ko at hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. Bumuhos ang luha ko. Gusto ko siyang sigawan. Gusto ko siyang sumbatan. Pero na makita ko nang hihina siya naglalakad palayo sa akin at halos papilay-pilay na ako maglakad, hindi ko magawang sigawan man lamang siya. "Pa, tara na po sa ospital." Sabi ko, tinawakan ko ang kamay niya para alalayan siya pero tinulak niya ako. "Ano ba, Hailey? Hindi kita kailangan at mas lalong-lalong di ko na gustong makita ang pagmumukha mo." Nang marinig ko yon, hindi ko na kinaya pa. Di na ako nakapagpigil. Bigla ko na lamang siyang sinigawan. "Bakit pa? Ano bang ginawa ko sa'yo?" Sigaw ko habang napakagulhol na sa sobrang kirot. Di ko alam kung bakit bigla ka na lamang nagkaganyan. Pero kahit ang sakit-sakit na dito, tinuro ko ang puso ko.
Kahit sobrang sakit, hindi ko alam kung bakit ba nanlilimos pa rin ako ng pagmamahal mo. Ayos naman tayo dati, di ba pa? Pero bakit? Ano po bang nagawa ko? May kasalanan ba ako? Sabihin mo pa. Mahal niyo naman po ako, hindi ba? Takot ako naghintay ng sagot at tiningnan niya ako na masama. Hindi kita kailanman minahal, Hailey. Malakas niyang sagot. Nanginginig na ako. Nangangatog ang tuhod ko. Naghalo lahat ng emosyon ko. Hindi yan totoo pa. Sabihin mo hindi yan totoo. Sinasabi mo lang yan para lumayo ako sa'yo. Hikbi ko. Nanahimik siyang sandali at tumawak sa pader. Hinang-hina pero pinipilit niya pa rin tumayo. Awang-awa ako sa itsura niya lalo na't duguan siya. Pero kahit anumang pag-aalala ko, pinagtulakan niya pa rin ako. Hindi kita minahal, Hailey. Lahat ng pinaramdam ko sa'yo hindi totoo. Ginawa ko lang yan para makuha ang loob ng nanay mo. Kaya pwede ba umalis ka na lang? Napangawi siya at alam kong hirap na siya. Gusto ko siyang lapitan pero may kung anong pumipigil sa akin. Hindi ko alam kung galit ba ito o ano. Pa, umalis ka na, Hailey. Parang awa mo na, pagod na ako sa'yo. Sigaw niya at bigla na lang siyang natumba at mas lumala pa ang dugo na dumadalag sa mukha niya. Kaya agad ko siyang nalapitan pero inilis niya ang kamay ko. Wag mong hintayin kalad ka rin pa kita palabas dito, Hailey. Hindi kita kailangan. Tagos sa puso ang sinabi niya sa akin. Napakatalim ng boses niya na halos kurang na nga lang ay sumabog ng puso ko. Pero hindi ako susuko. Tama na po, pa. Wag na po. Umalis ka na. Halos lumabas ng lahat ng ugat niya sa leeg at mukha ng isigaw na iyon. Nanginginig ang boses niya sa galit at sa puntong iyon sumuko na ako. Sa sobrang sakit lumabas na ako ng bahay. Hindi ko na kinaya pa. Pero nang lumabas ako ay nakita ko nandoon pa rin ang sasakyan ni Mr. Charlie. Bukas ang pinto ng sasakyan at nakatitig siya sa akin habang suot ang sombrero niya. Ang natatakpan niyang mga mata ay tila nag-aalab sa galak. Napakademonyo niya. Galit akong nalapitan siya. Anong ginawa mo sa papa ko? Sabi ko habang pinupunasan ng mga luha ko. Tumitig siya sa mga mata ko ng seryoso. Sabay sabing, You wanna go home? I gave you what you wanted. But it doesn't mean that I'll forget what your father had signed. Kung hindi ikaw ang kapalit, alam mo buhay niyang kabayaran sa lahat ng utang niya. Kaya mamili ka. Marry my son or let your father die. At kung iniisip mong hindi ko yun kayang gawin, nagkakamali ka. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit bigla na lamang niya akong pinayagan umuwi. Dahil alam niyang hindi ko kayang hayaang may masamang mangyayari sa tatay ko. Matalino siya, pero hindi ko hayaang mangyari ang gusto niya. Mananagot ka sa batas sa ginawa mo. Napahinto ako nang bigla siya magsalita. Anong gagawin mo? Ang isumbong ako? Bigla siyang natawa at biglang nanliit ang mga mata niya na nagpakatalim at nakakatakot. I'm a billionaire, Hailey. Remember that. Wala kang laban sa akin. You cannot even afford a lawyer. Wala nang boses na lumalabas sa bibig ko. Tama siya. Wala akong laban sa isang katulad niya. Na makita kong bahay niya, alam kong makapangyarihan siya. Kaya wala akong magawa. Labag man sa kalooban ko ay pumayag ako na pakasalan ang anak niya para lang sa kalayaan ng tatay ko. Pumapayag na ako. Pakakasalan kong anak mo pero ipangako mo sa akin na hindi mo nasasaktang muli ang amain ko at lulubayan mo na siya. Galit kong sinabi at ngumiti siya bigla. That's good, Hailey. Mabuti naman at natauhan ka na. Pumunta ka na sa kotse cause I had to talk with my son. Hindi mo pa ako sinasagot. Hindi ako papasok ng sasakyan hanggat di ko nasisiguro na maging maayos ang tatay ko. Marunong akong tumapad sa usapan, Hailey. Wala kang dapat ipagbahala. Nakangiting sagot niya. Hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko, pero sa ngayon ito lang naiisip kong paraan. Sumakay na ako ng sasakyan at alam ko, wala nang atrasan pa. Napasulip akong sandali sa bahay. Nag-aalala ako sa kondisyon ni Papa pero nandito na ako. Paalam pa? Sian's perspective. Ano? Hindi ako papayag, Papa. Hindi ko man lang siya kilala. Sagot ko sa tatay ko na sabi niya sa akin na ikakasal ako sa ayaw at sa gusto ko. Kilala mo man o hindi, ikakasal kayo ngayong Lunes. Seryosong sabi niya na siyang kinagulat ko. Lunes? 3 araw mula ngayon. Hindi ko alam kung ano bang nakain ni Papa para magdesisyon na wala man lang ako nalalaman. Hindi man lang niya ako tinanong bago niya ako ipakasal. Enough, Dad. Kahit papilitin mo ko, hindi ko papakasalan ng babaeng yon. I did not even know her name. Sagot ko. Then you have 2 days to get to know each other before your wedding. Ngumiti siya sa akin. No, Dad.
Buo na ang desisyon ko. Hindi ko papakasalan ng babaeng yon. Sigaw ko. Don't make me mad, Sian. My father groaned. Tamang anak mo, Charlie. Hindi rin ako makakapag na ipakasal mo siya sa isang hampas lupa lang. Biglang singit naman ang nanay ko. Bigla na lang siyang dumating at alam kong alam niya na ang nangyayari. See? I whispered to my dad as I turned to glance at my mother. Mom, please help me. I pleaded. Shut up, Odette. I did not ask for your opinion. Don't dare to interfere with my plans. Huwag mong susubukang pigilan ako. Alam mong hindi ko gustong pinapakailaman ako sa mga desisyon ko. He glared at my mom. Si mama naman tila napatahimik. Well, wala siyang laban kay papa. She is always like that. Magsasalita sa umpisa pero sa huli, tiklop din ang bibig. Pero ako, hindi ako papayag. I will never marry that stranger. I made my decision, Dad. Kahit pasaktan mo ko, I will never accept her as my wife. Tinalikuran ko si papa at nang akmang hahakbang na ako, natigilan ako sa sinabi niya. Then pack your things, Sian. Kung hindi ka susunod sa mga utos ko at hindi mo pakakasalan si Hailey, I had no choice but to cut all the strings attached between us. You have to get out of this mansion for good and you will never inherit anything from my wealth. You know, Miss Sian, everything I just said right now, I meant it. Napalingin akong muli sa papa ko na seryoso nakatingin sa akin. Ang mga matay walang bahid ng pagdadalawang isip. I know my dad very well. Nakasama ko siya ng ilang taon at alam ko kung seryoso sa sinasabi o hindi. At sa pagkakataong to, alam kong kaya niya nga yung gawin sa akin. I couldn't believe him. Hindi ko gusto pero hindi ko rin kayang mawala sa bahay na ito. I couldn't live without wealth and power. Nakasanayan ko ng buhay kong ito at hindi ko kaya maging palaboy na lamang bigla. I am gritting my teeth real hard. Di ako makapag-isip. Masyadong matalino si papa. Alam niya ang mga kahinaan ko and he will use that para nang makuha ang gusto niya. I don't know what's his deal. He never gets interested with my love life before. He used to be a father na hayaan akong mahalin ang taong gusto ko. Di naman siya ganito dati. Herbert, how could you do that to your own son? Our son. Galit nang sabi ni mama pero kahit anong sabihin niya hindi umubra kay papa. My father is a man of his word. Kapag sinabi niya gagawin niya. Now, Sian, bago ko tawagin ang abogado ko at alisin ang pangalan mo sa lahat ng mga mamanahin mo sana, magdesisyon ka na ngayon din. Hindi kita pipilitin, but you have to choose. That's unfair, Dad. Hindi. I'm waiting for a decision. He cut me off. Napahagat ako sa labi ko at bumilog ang mga kamao ko. Sa puntong ito, wala akong magawa kundi ang pumayag. I hate that woman. Hindi ko alam kung anong plano nila ni Dad, but I will make sure na hindi niya yun makukuha. Fine, you've won, Dad. I groaned in pain. This is why I did not want to trust anyone anymore. Kahit pamilya ko man, all people are selfish. Very well, Sian. Mabuti naman at di mo na ako pinahirapan pa. You will meet your future wife tomorrow. She is currently in the vacation mansion. Ipapasundo ko siya kay bukas. Kaya siguraduhin mong wala kang gagawin na hindi ko gusto. Sabi niya at umalis na siya. Son, why did you agree? Maawa ka naman sa akin. Hindi ko kaya magkaroon ng isang manugang na mahirap lamang. Malungkot na sabi ni Mama habang papalapit sa akin na makaalis na si Papa. I don't really care about that woman's status, pero hindi ibig sabihin tatanggapin ko siya. I had no choice, Ma. Wala akong magagawa. Do you know the girl? Tanong ko. No, I have no idea where that woman came from. Ang alam ko lang isa siyang hampas lupa. I checked her background na malaman kung pinaplano ng tatay mo. And there I found out na isa siyang waitress. Hindi ko alam kung ano bang meron sa babaeng yon at bakit bigla na lang nagdesisyon ng tatay mo na ipakasal ka sa kanya. Do you think she threatened your father? Nagtatakang sabi ni Mama. Hindi siya mapakali. Ganon din ako. Napaisip ako sa sinabi niya. Kung binantaan niya ba si Papa? Pero she's just a poor woman like my mother said. Ano naman sanang laban niya kay Dad? Nakakasakit ng ulo ang kakaisip. Hindi ko kinakaya mga pabigla-biglang plano ni Dad. Kaya naman sinubukan kong kausapin ng mga bodyguards si Dad pero hindi sila nagsasalita. They'd rather die than defy my father. Masyado silang tapat kay Papa at wala akong magagawa doon. My father helped them a lot. Halos lahat ng tulong ang binibigay ni Papa sa kanila kaya naman gano'n na lang ang katapatan nila sa kanya. Kaya kahit pa anak ako ni Dad, kapag sinabi ni Dad na wag nila akong kausapin, gagawin nila. Wala naman ako maasahan kay Mama dahil mas takot pa siya kay Papa kaysa mga bodyguards sa mga ito.
Well, that's because lahat ng kayamanan namin, galing lahat kay Papa. My mother was my father's secretary lang noon. Isa lamang siyang tauhan but fortunately, na in love si Dad sa kanya at ako naging bunga ng pagmamahalan nila.